Ang tawag nga sa inyo ng taong bayan dahil nga panayang ngiwi po ng bibig nyo. Pero mga kakli, nakita na natin, kung ba't na sinisira ng Pangulo, it's because DDS pala siya. Gusto niyang iupo ngayon pa lang si VP Sara. Angeliana, who are you? Sino ka to demand for that? Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Di tayo sa nang pamaliit Madam Claire, naalala niyo po ako, Angeliana, kayo po yung nagtanggol sa akin doon sa mga bintang ni Rafi Tulfo tungkol sa eskwelahan ko dati. Naalala niyo yun, di ba? Yung suggestion ko po ay tulong nga para sa gobyerno nyo. Kasi di ba sinabi nyo, magtulong-tulong tayo na iangat ang presidente. Yan po yung aking tulong. Komedyante at TV host actor na si Angeliana, hindi nagpatinag para risbakan ang tagapagtanggol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Jose Claire Castro. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Trending at mainit ngayon na pinag-usapan sa mundo ng social media ang sagutan ni Angeliana at Jose Claire Castro na tila napikon sa pakiusap ni Angeliana na magpa-hair follicle test ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa patuloy na pagbagsak ng kanyang trust ratings. Siguro kasi po ang baba na po ng ng trust rating. Baka pwede naman Mr. President ay anong tawag sa ganun? Follicle ba tawag doon? Test? Yung drug test. Baka pwede na po kayo magpa follicle drug test. Kasi kung hindi naman talaga kayo gumagamit, maganda ipakita sa taong bayan. Kasi ang tawag nga sa inyo ng taong bayan dahil nga panayang ngiwi po ng bibig nyo, Mr. President, kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Kaya nga, baka naman pwede Mr. President magpa-follicle, tama ba yung follicle? Follicel. Tama, follicle. Baka pwedeng Matapos nga makarating kay Jose Claire Castro ang inilabas na pahayag ni Angeliana, ay agad nag-live broadcast ang tagapagtanggol ng Pangulo na si Jose Claire Castro na kung saan tila pinersonal ni Jose Castro si Angeliana at sinabihang, "Who are you?" Well, una-una, Angeliana, who are you? Sino ka to demand for that? Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Diba? Di tayo sa nang pamaliit pero ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si VP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. Diba? Wala kang na-prove na anuman. Pero mga kakli, nakita na natin, kung ba't na sinisira ng Pangulo, it's because DDS pala siya. Gusto niyang iupo ngayon pa lang si VP Sara. No wonder why he's doing this. Alam naman niyang peke. Alam niyang peke yung video. Diba? Sino ka? Sino ka para mag-utos sa Pangulo? Ayusin mo muna yung sarili mo. Diba? Di mo alam yung ginagawa ng Pangulo, tapos gusto mo ang gusto niya mga clear ay ma-check, makita ang performance ni VP Sara. Di mo ba nakikita? O wala ka talaga nakikita? Ngunit hindi nga
nga nagpatinag si Anjuliana na kung saan muling binalikan nito ang nakaraang ginawa ni Jose Claire Castro kung paano ipinagtanggol laban kay Raffy Tulfo. Yes, good afternoon po sa inyo lahat. At syempre, good afternoon sa kay Auntie Claire Castro. Yan ang presidential spokesperson yata ng Malacanang. Yan. Madam Claire, naalala niyo po ako, Anjuliana, kayo po yung nagtanggol sa akin doon sa mga bintang ni Raffy Tulfo tungkol sa eskwelahan ko dati. Naalala niyo yun, di ba? Hinimay-himay nyo at pinalabas nyo na itong si Raffy Tulfo ay talagang ginamit, sinira ang pangalan ko, sinira yung eskwelahan. Marami kaming pinag-aaral na libre, walang tuition. At yan po, at si Raffy Tulfo na hinimay nyo at lumalabas. Bakit ginawa nila to? Nagpapaaral nga si Anjo ng libre, tapos ibabalik yung tuition, wala nga tuition. Yun po, at maraming salamat. Panoorin nyo lang po si Auntie Claire Castro, si Raffy Tulfo tungkol sa eskwelahan ko para makita nyo kung anong ginawa sa akin ni Raffy Tulfo. At balang araw po ay marami po nag-a-advise sa akin na kasuhan ko to ng cyber libel itong si Raffy Tulfo dahil paninirang puri ang ginawa sa akin. Pero Auntie Claire, punta tayo sa sinabi nyo na ako daw po ay, sabi niyo, walang karapatan. Wala daw akong karapatan na sabihin na magpa-hair follicle test si Presidente PBBM, at parang nagalit kayo sa akin. Unang-una, Madam Claire Castro, ay it is the right of every Filipino to be heard. Diyan sa gobyerno, it is our right na pakinggan niyo po kami. Yung sa akin lang naman is a simple suggestion, Attorney Claire. Hindi po ako nakikipag-away kasi alam niyo, Attorney Claire Castro, manood po kayo ng mga ng mga lumalabas sa social media. Anong lumalabas? Lumalabas po na ang dami nagsasabi na yan, bangag-bangag daw po ang ating presidente. Bilang ordinary citizen, ako naman po yung nagsuggest lang na gawin niyo na yung hair follicle test para to disprove doon sa mga accusations kay Presidente. Pinagtatanggol ko nga si Presidente dito kahit BP Sara ako, pinagtatanggol ko si Presidente Marcos dito kasi po nakakairita na sa tenga, nakakaya na sa ibang bansa na meron silang notion or hinala na baka nagagamit ang Presidente natin. With that hair follicle test, that will disprove every accusation, every hinala na gumagamit ang atin na Presidente. O ano naman po masama doon, Madam Claire Castro? Bukod dito ay piniliwanag din ni Anjuliana kung bakit ginawa niya ang pakiusap na magpa-hair follicle ang Pangulo. Ito'y ayon na rin sa panawagan ni Jose Claire Castro na magtulong-tulong lahat para iangat ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. Yung suggestion ko po ay tulong nga para sa gobyerno nyo. Kasi di ba sinabi nyo, magtulong-tulong tayo na iangat ang presidente. Yan po yung aking tulong. That is my suggestion. Yun po yung aking tulong sa inyo na kung pwede, pakinggan nyo ako bilang ordinaryong mamamayan na nakikiramdam sa mga nasa baba. Kasi once na na-prove nyo po na negative po si Presidente BBM, di maganda. At tahimik na po, Attorney Claire, yung mga nagsasabing gumagamit daw ang ating presidente. Pero hanggang hindi po nyo ginagawa yan, tuloy-tuloy lang yan. So yun lang po yung side ko, Madam Claire Castro. No? At yung sinasabi nyong wala akong kredibilidad, that is your opinion. This is a free country. We are in a democratic country. Kung sabihin niyo kung pangit ako, kung gusto niyo sabihin na wala akong kredibilidad, nasa inyo po yan. Wag lang yung magsasabi kayo, mag-iimbento ng hindi totoo at sinisiraan niyo yung pagkatao o puri ng isang tao, katulad ng ginawa ni yung si Senator Raffy Tulfo sa akin, na pinagbintangan akong scammer. Yan ang very yan. Yan ang dapat kasuhan ng cyber libel, paninirang puri. Pero yun nga, kung gusto yung panoorin, yung sinabi ni Attorney Claire na pinagtanggol niya ako noon laban dito kay Raffy Tulfo, hindi pa siya senador noon. Panoorin nyo, nandiyan po sa FB ata yun, Attorney Claire. Kaya salamat, Attorney Claire, pinagtanggol mo ako dati. Si Attorney Labayan din, Libayan, meron din yata yung video noon na hinimay-himay nila na mali yung ginawa sa akin ni Senator Raffy Tulfo. Pero again, Madam Auntie Claire, kaya naman po ako nagpaparamdam ngayon ay hindi pa ako nakikipag-away,
Yung sinasabi nyo kasi DDS ako. Inaamin ko DDS po ako. Pero hindi naman na ibig sabihin na DDS ako. Wala na akong pakialam sa gobyerno. Gusto ko nga kayong tulungan Gusto ko matanggal na sa isip ng tao na nagda-drugs po ang presidente. Kaya nga hair follicle test na kayo, ipakita nyo, ayan, negative, para tumahimik na yung mga bashers nyo tungkol dyan. Kasi ang pangit po tingnan. Yun lang po, Attorney Claire. I hope you understand. I have nothing against you. Tawagin nyo kung gusto nyo. Wala akong credibility. Walang problema po sa akin yan. Kaya yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw. And abangan ang susunod na kabanata. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!